that time kasi hindi ako marunong lumaban. Hindi ako marunong mag-stand up for myself. So parang tinitake ko lang siya. Tapos siguro college na ako natuto parang hindi magpa-consume dun sa treatment na tatanggap ko, sa mga pang-treat nila sa akin, ganyan. Pero syempre, alam mo yung pag mag-isa ka na lang, dun siya minsan, tawag dito, aatakihin eh. Dun ka aatakihin lahat ng mga, ba't nila ginagawa to, ano ba ginawa ko sa kanila? Pero dun ka mapapa-question about yourself, mag-doubt ka na, ganyan. Pero, I think na-overcome ko siya, and ako naman sabi ko na, mentally, I'm okay, na-overcome ko yun, na-outgrow ko yun, and hindi siya madali. Hindi siya madali, pero I think it's part of my process of growth. And for sure, madaming nag-experience ng gano'n din sa amin. Kaya, I think yun yung common ground nating lahat. Kasi once we were a student, we were bullied, so, bro, that's life. Part din ng pagiging bata, to learn from. Ano yung binubully sa'yo? Dati, sobrang liit ko kasi nung bata. So pag naglalaro, hindi nila ako sinasali. Tapos minsan, physical nila akong binubully. Like, alam nila hindi ko kayang lumaban. So like, itutulak, ganyan, tapos madadapa ako. Tapos yung pag-tripan ako, like, siyang bata, volleyball, gawin mo to, ganyan. Tapos ako naman, gusto ko mag-fit in sa kanila. Ganun. So ako naman itong parang igugo ko. Tapos yun, at the end of the day, wala. Ganun pa rin naman talaga. I think, as a bata, na-enjoy ko naman siya. I think in part siya ngayon kung ano ako. And I can feel people who's also experiencing the same thing. How about Perlas? Ako, siyempre sa skin color, laging nabubuli. Pero, di ko kasi na-experience nung bata ako mabuli eh. Mas na-experience ko siya nung pumasok ako sa modeling, sa runway. So, parang, more kapag yung skin color mo hindi ganun, parang, kasi, siyempre, aminado man tayo na-discriminate yung mga black. So, nung time na sumasali ako ng runway, na-experience ko yung discrimination sa kasi yung mga black color, yung mga ganitong color, parang hindi na nila pinapasok, parang ganyan. Kasi nga, parang yun nga, nag-discriminate. Pero syempre, naging stepping stone ko yun para lumaban hanggang, yun nga, lumalaban ako ng runway hanggang nakakakuha naman ako ng tourism, lumalaban na. So, yun. Doon lang ako nag-start na bully sa sa runway. Opo, sa Buti hindi ka sumuko. Hindi kasi, parang hindi ko personality ang sumusuko eh. Parang lumalaban lang ako. Ako naman nung bata ako, so mostly yung mga bullying na natatanggap ko is words, mga negative comment about my personal life as a bata. Yun, parang wala akong mapagsabihan kasi syempre, masyadong personal. Pero I think na-overcome ko siya kasi simula nung bata ako, parang wala akong mapagkwentuhan ng problema ko. So kinikip ko lang talaga siya sa sarili ko. So ngayon growing up na, big boy na, yun. So parang okay na sa akin kasi parang kung may mga ganong comments about whether it's personal man or pang-attack is, parang hindi ko na siya pinapansin or hindi na ako masyadong nasasaktan kasi parang napagdaanan ko na babalikan ko pa ba yan? Parang gano'n. Pwede ba lumaki ka sa probinsya? Yeah, Cebu. So nung lipat ka dito sa Manila, hindi ka naman nabully? Wala na, ako na yung nabully. Joke lang. Yeah, with me, nung bata ako, well, actually, hanggang... Hindi siya Actually, even nung high school, medyo nabully pa rin ako. For two things. Yung isa, dahil sa ngipin ko. Bakit? Ano yung ngipin mo? I look like a vampire. Parang may bangil. Ganun din sa ako. Ano naman? So, kaya ako dati, pag inaasal ako, sinasabi ko na lang parang, hey, careful ka, kakagatin kita. Pinakagatin mo naman. The other one naman, kasi I'm half Spanish. So, ang tawag sa akin dati, mananakot.
So, yeah, no. It's funny. Pero naalala ko dati, like, naglalakad na ako, tapos biglang maririnig ako na, oh, ibalik mo yung bansa namin. Ba't tayo? Hindi naman ako yung kasama ni Magellan, di ba? But yeah, no, I used to get bullied. It got to the point, especially sa meeting. It's okay. It got to a point, yung especially sa ngipin, na I became so much na. So parang umiiyak na ako sa bahay, ayoko na pumasok. But luckily, I had the right people around me na, you know, who gave me advice on what to do. If I could give advice to, especially mga students, no? The students usually yung who fall victims. Don't do what I did, kasi ako I resorted to sa pagkaganti, to learn how to fight back, but that's not something that I would suggest. Ako, it's to always find the right way to do it. That doesn't involve violence, you know, or insulting somebody else. You know, you report it to the right people in your school. I think that's the best way to do it. Pero hindi naman sa tapo. Yeah, is that tapo? Ito na yung... Me? Hindi ba yung... No, I just have hairy arms. Sorry. Bubuli, unang bubuli na naman. No, hindi siya tattoo lang. No. Sorry. It's okay. Yeah. How about naman the girl? Yes, me, I was also bullied when I was in prep. For context, kasi parang ako yung dating super jolly kid, like likes to make friends with everybody. But then, syempre, when you're a kid, maybe that can rub off the wrong way. So I think my one specific moment that I remember, share ko lang, parang, I think some people would remember yung mga Lisa Frank pencils na may malalaking erasers. Tapos everybody would have that with like ribbons and perfect notes. Tapos I would get like yung mga sirang eraser with just a ripped off part from the notebook that says to Sam lang. So I remember that moment very specifically up until I was grade 2 siguro. But eventually you kind of get sick of it and you kind of get tired of the bullying, so you kind of have to stand your ground. And so come to these bullies back in when I was in prep in grade 2. They're my closest friends now, they're my best friends, and yun nga, parang minsan kasi you just really have to, you know, kahit nagpapakatotoo sa mga tao, when you eventually, you know, stand your ground nga, you'll never know, baka maging close mo pa sila in the future. So, ako naman, medyo nabully ako like 3 times sa buhay ko. Yes, ginilan ko po. Pero like nung grade 1 po, may nainggit sa pencil case ko. So, iipipin niya yung fingers ko sa table. Like, core memory siya sa akin. Tapos nung grade school, like grade 7, may hindi ako na-invite sa birthday ko. Tapos sobrang yung dinibdib na hanggang nag-graduate na kami ng school. Nag-hair flip pa rin siya sa akin, binabonggo niya ako pag nakikita niya ako sa mall. Pati yung nanay niya, madaming sinasabi sa nanay ko. Kahit na grade 7 pa yun, hindi ko siya na-invite. Bakit mo kasi siya in-invite? Hindi ko din naisip eh. Basta ganun, tapos may mga pinangsasabi na siya, may pinanggagawa na siya, na pati yung school, iniiyakan niya. Basta complicated. Anyway, tapos nung college, may mga like kunwari sa group work na isa, parang may TV commercial shoot kasi ako noon, tapos parang biglang sinasabi na nila sa akin na hindi na ako umaambag, pero as in like gumawa pa sila ng separate group chat para lang pag-usapan ako and all, pero sumali naman ako dun sa call, tapos nakamute lang naman ako, basta like mga little things na pinapalaki ng tao because of inggit, or like may umiiyak dahil may ganon ako. Bullying na din yun sa akin kasi parang bakit mo kailangan iyakan ang meron ng iba? Basta yun ako. Thank you. Yan o. Ay, thank you po. Ako naman, nung high school na-bully na rin ako. So, yung core memory ko din sa pagbubully sa akin is umuulan nun, tapos nasa room lang ako with my friends. Then, yung nang-bully sa akin, kumuha siya ng putek, tapos ginan niya sa body ko kasi may beef kami. Pero after that then mga verbal bullying na rin from that certain person.
And buti na lang yung support system ko, I have friends, ina-uplift nila ako. So, kapag may nakita ko ng person na nag-bully, so parang nag-stand up rin ako kasi parang din siya, parang naapektuhan yung mental health ng tao, especially bata. Like, we thought na, normal din sa mga kids, mga ganyan. Pero growing up, parang, ayun, nasashy ako na nung high school days ko pa. So, buti na lang na ko siya, parang na-cope up ko siya sa tulong din ng friends ko. So, yun. Thank you. Naalala sa palaging yummy. Well, I was bullied po twice back in grade school po. Before kasi may friends to remember, tapos yung mga... Pasagot? May ano? Tapos yung mga May rapport? friends to before, diba? Tapos Diba? yung mga bullies ko na bullies sa akin, ginawa po nila Hello Kitty yung background ko sa friends. So, hindi kayo makakalimutan tayo nila. And then... Tapos yung pangalawa, sobrang pet ko si dati. So, tsaka malit din ako dati before. So, madali ako sasabihin, pangalan ko pa, parang airport. So, ayun. Lagi nila nagtatanong kung gusto ba ako pinanap. Sa airport. Pero ako sinasabi nila po. Pero hindi ka ba Airport. nag-bully sa'yo before? Airport ang name. Oh, airport daw eh. Kung doon daw ba pinanganak sa airport? Pero hindi na po sila work ng 10. Ah,